mga ka-GPnatics, ito pa ang pag-usapan natin, si Harry Roque. Ako po. Naalala niyo po mga ka-GPnatics nung kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli po itong si Saldico ng Czech Republic, mga kababayan, at nakakulong na po ito. Nagbigay din ng pahayag itong si Harry Roque na sinungaling daw ang ating Pangulo, mga kababayan, na wala daw katotohanan ang mga pinagsasabi ni Bangag. Wala daw katotohanan ang pinagsasabi ng Pangulo natin na nahuli na itong si Saldico, mga ka-GPnatics. So, ito po yung sabi dyan ni Harry Roque. Lahat ng kaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng konfirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. So mga Pilipino, mga kababayan, hayan po, for the record, ang ating presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirmed, confirmed, confirmed. Oh, talaga nga ini-emphasize niya, confirm daw na hindi, mga kababayan, totoo yung pahayag ng Pangulo hinggil sa bagay na yan, mga ka-GPnatics. Ito pa, si Jason sa rin, mga ka-GPnatics. Wala silang alam. Wala sila, sinyek niya. Wala rin siya nakitang nahuling, anong pangalan nito? By the name of Elizalde Salcedo Co, no? Or Saldico. In any of the immigration or regular detention facilities in Prague, no? At katunayan, ngayon nakita ko yung report ng Foreign Ministry ng Czech Republic. They know nothing about the arrest of a certain Elizalde Co or Saldico, former congressman in the Philippines. So, paano ka maniniwala? Naniniwala ho ba kayong mapapauwi siya dito sa Pilipinas ng gobyerno? Okay, so ayan yung sabi ni Jason sa, mga kababayan, ha? Hindi daw rin totoo, kinumpirma. Mga kababayan, di ko alam kung kanino po kumukuha ng mga balita to, mga hinayupak ng mga DDS na to, no? Mga kababayan, pero ang pinagtataka ko lang, matapos po sabihin ni Harry Roque na kinumpirma niya na hindi totoo yung balita, mga kababayan, na inihatid sa atin ng ating Pangulo, bakit nagtataka lang ako? Dahil sa isang pahayag, ay meron din ditong ipinakita si Harry Roque, mga ka-GPnatics, na kung saan po, ayan o, sinasabi niya, sigurado ako napakalaki ng pagkakataon na maninoy ka, papatayin ka nila. Sabi mo, hindi nahuli. Di ba? Sabi ni Roque, hindi raw nahuli, hindi totoo, sinungaling daw si Presidente. Eh bakit takot na takot ka na itong si Saldico ay mapauwi? Takot na takot ka na itong si Saldico, mga kababayan, ha? Ay mabitbit dito sa Pilipinas. Tinatakot mo pa na sigurado ka na malaki ang pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka nila. Sabi niyang ganun, mga kababayan. Diyos me, Marimar. Parang sarili mo, kinakalaban mo ah. Sabi mo hindi nahuli. Tapos ngayon, tawag dito, mga kababayan, ina-advisean mo, wina-warningan mo na baka maninoy. Oh. Kaya ngayon, itong si Attorney Claire Castro, mga ka-GPnatics, ay nagpaliwanag po sa bagay na yan. Good afternoon, Yusek. Yesterday po, former presidential spokesperson Harry Roque issued a statement questioning the pronouncements of the president regarding Zaldico, saying na hindi naman daw totoo na naaresto o hindi nakadetain si Zaldico ngayon, but rather ay nagkaroon na ng intervention with the Czech police. Ano po ang sasabi ng palasyo? Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. Oo. So bakit po ba natin paniniwalaan? DFA. Follow up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico?
mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Sunod na tanong mula kay Maricel Nalili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Nakadetain po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA. You said we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. Actually, mga kababayan, dito hindi pa masyadong nabibigyan ng impormasyon itong si Attorney Claire Castro hinggil sa mga bagay-bagay na to. But then again, mga ka-GPnatics, nandito tayo para ipakita at i-debunk yung sinasabi nitong si Harry Roque na wala pa daw doon, wala daw katotohanan ang pagkakadakip dito kay Zaldico ng Czech Republic, mga ka-GPnatics. So, ito po mga kababayan, nakikita nyo po sa inyong harapan, yan po ang ipinahayag ng Czech Republic, mga ka-GPnatics. So, itatranslate na lang natin kasi hindi naman natin alam yan. Okay? So, sabi dito, mga kababayan, reference number redacted, Prague, April 17, 2026. Number of page 1, 2. Mr. Dwight De Leon, Elizaldico response to inquiry. Dear Mr. Dwight De Leon, regarding your submitted inquiry about the Filipino citizen. Okay? So, si Mr. Dwight De Leon yung nagtatanong. Sabi dito, we inform you that we can confirm that action, intervention concerning the named individual took place in the Czech Republic, Elizaldico. However, due to the fact that your request was not made in person, and your identity cannot be verified, we are not authorized to provide any further information in this matter. If you require specific details, please contact police in your country who may request the necessary information through International Police Cooperation or Interpol. We consider this matter closed, prepared by Captain BC David Urban, mga kababayan. So, ayan, sila na po ang nagkumpirma, mga ka-GPnatics, na nandun po, nakaditine, at kanila pong naaresto itong si Zaldico. So therefore, mga kababayan, mga ka-GPnatics, sinungaling po si Harry Roque, sinungaling po itong si Jason Sa, at sinungaling din itong si Maharlika. Okay? Kasi si Maharlika nagpapakalat din ng fake news ngayon na kung saan ipinagkakalat din ng mga DDS. Itong si Agent Morales or Agent ng Bayan, sabi niya rito, Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos spread false and misleading information after announcing on a national broadcast that fugitive Zaldico, a former representative of the Ako Bicol Party List and former chairman of the House Appropriations Committee, had been arrested. In Maharlika's latest live stream, she showed and shared a photo showing her having coffee with the fugitive congressman involved in the trillion peso flood control scam. Wala sa kulungan si Zaldi, nagkakapi kami, fake news ka talaga, bangag. Sabi po, mga kababayan. So,
etong mga tangang mga DDS, talagang tanga. No? Pag napanood nila, wala na silang imbestiga. Mga ka-GP Natics. Etong pinost na to ni Maharlika sa kanyang vlog, kung titingnan pa lang natin, wag muna ninyong tignan yung bilog, okay? Wag nyo muna tingnan yung bilog, mga ka-GP Natics. Tingnan nyo lang muna si Saldico. 'Di ba? Subukan nyo, mga kababayan, na i-double check si Saldico at yung picture niya o yung video niya na lumabas. Di ba doon payatot si Saldico? Sobrang payat. Tapos, mga kababayan, wala ng buhok. Eh dito si Saldico, ang kapal-kapal na ng buhok, oh. Oh, mga kababayan, mga ka-GP Natics. At bakit makikipagkita si Maharlika or si Saldico kay Maharlika? Diba? Isipin nyo pa, tingnan nyo, mga ka-GP Natics, yan, tingnan nyo. Yang may bilog na yan. Nakalagay dyan, no? AI. AI. Hindi mo ba nakikita yan, Morales? AI generated. Pangasar lang ito ni Maharlika. Diba? Pangaasar lang to ni Maharlika, binili nyo naman, pinaniwalaan nyo, kinalat nyo pa. Ang liwanag, oh, nakasulat AI. Ayan, oh. Ayan, oh. AI. Pangit ko magbilog, ah. Ayan, basta yan yun, mga kababayan. Oh, bakit ganito yung bilog natin? Iba yung nagiging guhit, eh. Pasmado na. Ganyan na lang. Basta, tingnan nyo, ayan, oh, AI nakalagay. Diba? Oo. Musta na kaya yung tulo ni Maharlika, sabi ni Elmer Diaz. Hindi po totoo yun, yung tulo. Yung tulo issue na yan. May gumawa lang talaga niyan for the content. No? Huwag kayong magpapaniwala doon. For the content lang yon. Trip-trip lang yon. Yung tulo-tulo ni Maharlika, mga kababayan. Pero ito po ang pag-usapan natin dahil ito ay facts. Or ito ay fact. Oh. Na AI po talaga ito, Maharlika. Ha? Mga bobo talaga kayo, mga DDS kayo. Hindi nyo makita man lang yung kasimple-simpleng bagay, eh, pinaniniwalaan nyo. So, hindi po totoo, mga ka-GP Natics, ha? Yung mga pinagsasabi nila na nagkakape daw si Saldico at si Maharlika. In your dreams lang to. Pangarap lang to ni Maharlika na makasama si Saldico. Baka sakali mahututan din niya, mga ka-GP Natics. Di ba, Sir Antonio Angeles? Sabi ni Lucky Cats, good morning, Sir GP and all ka-GP Natics from Washington, USA. Kagigising lang po at nagkakape na habang nanonood ng live stream. Thank you so much, Lucky Cats. Durog. Yung mga DDS. Tulo, hindi tulong. Tulo nga! Rex Adventure, hindi totoo yan. Yung tulo issue ni Maharlika. Hindi totoo yan. Ano lang yan? Trip-trip lang nila yan. Oo, alam ko, naiintindihan ko yun. Tulo nga. Mga kababayan, alam ko yun. Sinasabi mo, pero ako na nagsasabi. Ha? Yung content na yan, na tulo-tulo, ano lang yan? For the views. Diba? Baka sabi ni Ma'am Clary de Luna, baka crush ni Maharlika si Saldico. Hindi, baka pangarap niya maambunan din ng maleta. Diba? Kaya ganito yung gumagawa siya ng sarili niyang mga kababayan na nagkakapi sila. Oo. Okay? So, ayan, mga ka-GP Natics. Meron pa ba? Okay. So, meron pa. Oh, ito, mga kababayan. Ito yung latest na balita ngayon. Diyos mio, Marimar.